Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli, si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga katangiang pangmatagalan sa sabong. So mga kasabong, ano ba itong katangian na pangmatagalan? Of course, ito po yung hawak-hawak ninyo na mga alas sa sabungan. So we are talking the cockfighting, So mga kasabong, sa sabong, kung makita mo dyan, manood ka ng tari, naglalaban, makita mo, ang angat, bilis at talino ang uso sa ngayon. Dahil yan naman talaga ang nagpapanalo. Pero huwag nating kalimutan na mahalaga pa rin ang gameness. So, pag sinabing gameness, kahit na game na game, talagang hindi bumibigay. Tibay at lakas. Ayan. Yan po yung mga katangian na dapat nandyan sa bakura natin. Ayan. Kaya sa pagpapalahi, hindi pwedeng puro gwapo na lang or kailangan may modernong linyada tayo na dapat marunong ding manalo sa long knife. Ayan. Of course mga kasabong, iba ang manok na panlaban at iba din ang manok na pangasta. Ayan. Pagka pangasta, ito po yung pure. And then pagka panlaban, ito po yung crossbreed. It's either 2-way, 3-way, or 4-way. Ayan. So mga kasabong, ang pangasta kailangan pure. So, yun po ang ikip ninyo. But of course, ang breeding ay parang paggawa po yan ng flood control project, Pagka tinipid mo, walang bakal, ayun, bibigay yan dahil walang pundasyon. Guguho yan. Ganun din po sa manok. Kailangan ang bloodlines na hawak ninyo may foundation bloodlines na nananalo talaga. Ayan. Subok sa labanan. Ayan po. Ang foundation po ay hindi nakikita. Yan. Pero doon nakatayo, Nakatayo yan. Nasa loob yan. So, if we are talking about foundation bloodlines, mayroon tayong mga hatch, claret, white hackles, mga roundhead na yan. Kahit kumuha ka lang ng 1/4, 1/2, 3/4 sa blood. Ayan. So, pagka nahawakan mo yung isang bloodlines, kailangan alam mo rin kung ano yung halo niya na nananalo. Kaya nga, sa larangan ng sabong, ito po yung mga katangiang pangmatagalan sa sabong. Huwag kayong kukuha lang na kahit saan, tapos pag nakita yung maganda, ibibreed mo na kagad. So, kailangan parehos din yan sa mga breeders na mayroon silang mga sariling bloodlines na yan lang talaga ang inalagaan nila. Mga 3 bloodlines lang yan. Ayan, mostly, So, mga kasabong, ito po, mga katangiang pangmatagalan sa sabong, of course, mayroon kang foundation bloodlines. And then, ikaw na bahala, mag-breed niyan, basta at least nananalo sa sabungan. Ayan po. So, iba naman kasi ang pure at saka yung sa crosses. Ang crosses, yun yung panlaban. Kaya nga, hindi natin maano yung mga big time breeders dyan na nagbebenta po ng matik 300,000, 100,000 kasi nga, ang hirap pong magpapuro. Ayan po. So, again mga kasabong, ang ating tinatalakay ay ang mga katangiang pangmatagalan sa sabong. Ayan. So, inanyayahan ko kayo na mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa ating videos. At least, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, and karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyo.